siya doon sa tao. Hindi niya nga alam na OFW ka, sa ibang bansa ka pa. Oo nga po. Kasi ang reaction niya sana, para doon sa Kay Beyonce. reels mo. Oo. Doon siya nagre-react doon sa nag-reels, yung ni-reels mo, doon siya nagre-react. Hindi niya ina-expect na para sa iyo. Oo, kasi yung nabasa mo naman siguro message ng nanay mo na yung bungad talaga sa akin, pagmumura, tapos pinagdadasal pa na mamatay ako. Sabi ko, matanda na to eh. Bakit ganito pa kung mag-message sa tao? Dapat 'di ba? Dapat sila yung mas nakakatanda. Sila dapat yung pumapagitna para pakalmahin, hindi yung bigla-biglang papasok mamurahin yung tao na hindi naman siya inaano. At unang-una, hindi ko kilala yung nanay mo. So, okay, Understood naman yun. kung hindi ka nag-reach out Kasi sa ako akin, naman, nabasa ko yun. Nung nabasa ko naman yun, nag-ano din naman ako kasi hindi nga talaga maganda. oo. So, pasensya na rin kasi talagang matanda ng si Mami, tapos pat pa siya ng Beyonce. So, gano'n, di maiwasan na nagre-react siya. Pero kinausap ko na rin naman. Okay. So, humihingi din talaga siya ng pasensya kasi namali nga siya. Ay, wala naman pong problema sa akin. Ako kasi madali din naman ako kausap. Pero kung ano man po yung nabitawan kong salita doon about sa nanay mo, Understood naman, pasensya na din po. namin kasi nga, reaction mo yun kasi kahit sino naman magre-react na ganun yung nasabi sa'yo. Oo, So, sabi ko nga, Mami, kakausapin ko na lang. oo, salamat at nag-reach out ka at na-clarify mo ito. Kasi ako, hindi naman ako magko-content na mamamahiya ng tao kung hindi ako uunahan. Mabait ako sa mabait. Pero yung tipo na, ang aga-aga kanina, yun bumungad eh. Yung pakiusap lang namin na sana i-take down mo na yung post mo kasi nakarating ng Las Piñas. So, syempre, mga kamag-anak namin, mababasa yun. Baka, alam mo na kasi matanda na baka, di ba dibdibin niya. Ma-stress. Oo, wala namang problema sa akin yan. Salamat at naunawaan mo yung side ko at kung ano yung pagkakamali ng nanay mo, naintindihan mo din. Pero pasensya din kung ano man yung naging reaction ko sa nagawa ng nanay mo. At tao lang din naman ako. Alam ko naman na may pagkakamali ako sa mga nabitawan ko doon. Dahil tao din ako eh, may pakiramdam din ako, may emotion din ako na ano din, oo. So, wala namang problema sa akin yan. Una-una, pasensya talaga at salamat nakipag-communicate ka para linawin to. Hindi pala para sa akin yun, pala para kay Beyonce. So, Ano talaga yun? Sa ibang tao yun. Kung mapapansin mo, di ba yung may sinasabi siyang malaki yung mata, may bukol sa legs. Sa ibang tao sana yun niya i-react. kaya nga ginawa ko ng katatawanan kasi sabi ko, wala naman akong bukol sa leeg. Wala naman akong ano sa mata. Sabi ko, kahit anong dilat ko sa mata ko, sadyang maliit na talaga ito. Hindi ko na ito mababago. Singkit talaga ako. So, yun nga, malaking aral na din to sa kay nanay mo. Pakisabi na din na humingi din ako ng dispensa kung ano man yung nabitawan ko. Maging aral sa kanya na sa ganyang edad, wag na siyang mag-focus sa social media. Kasi yan yung number 1, toxic na pwedeng maging dahilan para sa ika-stress niya. Lalo na kung ayaw niyang panoorin yung tao na ganyan at galit siya doon, iwas na lang panoorin para na hindi siya makapagbigay ng mga salitang nakakasakit sa kapwa niya na hindi sa lahat ng oras maintindihan siya at hindi siya masagot. So, tama naman. Kinausap na rin naman namin siya. andyan po ba siya ngayon? Gusto ko po siya personal. Hindi na sa baba. Oo. Mas okay yun na naranasan niya para na malaking aral yung mapupulot niyo. Salamat at nakipag-reach out ka sa akin. Ako open naman ako talaga eh. Inaamin ko naman na kahit na matanda na yun si nanay mo, nakapagbitaw ako ng mga masasakit na salita, ano lang yun din, nadala lang din ako sa emotion ko dahil nga nagulat talaga ako. Nagot mo sa kanya, medyo hindi maganda yung words na mga nasabi doon. Kahit na hindi yun para sa kanya, kahit na sa ibang tao, masasaktan pa rin. Oo. So, iiwasan mo mag-comment sa mga ganun. Manood ka na lang. Tsaka isipin niya muna, bago siya magbitaw ng salita, yung tao na sinasabihan niya may pakiramdam din. Na just in case na sa kanya ginawa yan. Hindi po. Sorry, kasi hindi naman talaga ikaw dapat yun. Nasin ko sa'yo. Hindi ako marunong mag-erase. Kasi tulog pang apo ko. Hindi ko nabura yun. Tumatawag ka, sa palengke ako noon. Okay. Pagdating ko, puro yata yun eh, puro miss call.
Oh, Hindi ko na Oo. hindi ko na sagot. So, buti nga nag-reach out sa akin yung anak mo at nagkaliwanagan. Ako kasi talaga na, ayaw ko din talaga mamahiya ng mga tao sa social media kung hindi ako unahan. Kasi nakaka-stress Hindi ka- talaga eh. So, Sabi, kaya bakit dilat ba ang mata mo? Hindi ka naman yun eh. Kaya nga- Malaki ba dito mo? Kaya hindi. kaya nga ginawan ko ng katatawanan kanina yung sinabi mo na nagulat ako sa message mo na minura mo ko, pinagdasal mo kung mamatay na ako, may bukol ka sa leeg. Kaya nga sabi ko, halos wala na nga akong leeg, wala namang bukol. Nung makita ko, sabi ko, ay, Roset ako, inano kang apo ko kung mapupura pa. Sabi niya, hindi na kasi nakapost na daw yun. So, pasensya din po na kung may nasabi din ako at nabitawan akong salita about sa'yo kasi Hindi ka. may emotion din ako. Oh, okay, naramdaman ko rin. Kaya lang, nung makita ko na sabi mo, makita ko na hindi naman dilat ang mata ko sa mata mo, hindi ka sabi ko yun. Tapos hindi naman ano yung liig mo kasi yung inaano ko, kinamet ko, malaki ang May bukol tapos sa leeg. Malaki yung mata. Oo. Malaki ang mata niya. Kaya sabi ko, yung may goiter ba? Kaya pala. Nagulat nga ako kasi nga, kanina 2:00 ng madaling araw dito yun sa amin nung nag-send ka. So, nagulat ako na, Dito sa amin. 7 dyan. Dito kasi ako sa Saudi. Nagulat ako na pagbungad ko sa message mo, wala man tayong conversation na kamustahan, na nagpakilala tayo sa isa't isa. Pero yung bubungad, gago ka, ganito, ganyan, mamatay ka. Kasi hindi naman kita kilala eh. Kaya sabi ko, hindi naman kita kilala eh. Kaya nagulat ako. Nag-observe lang ako. Pasensya na rin ah. Okay lang po, okay lang po. So, ano lang din yan. Mga anak ko, Listen, na ano kasi, napanood kasi ng mga anak ko. Sabi ko, oo nga, di ko man mabura-bura yun. Kasi, ano na eh, di ba? naka na yun, kumbaga, yung nangyari na to, lesson learned na din ay, na kung ayaw mong panoorin yung tao at alam mo nakaka-stress sa'yo, skip mo siya para hindi mo siya mapanood kasi sa ganyang edad ninyo, kailangan nyo yung nakakatawa na lang panoorin. Kasi just in case na pipilitin yung panoorin yung mga tao na ginugusto ninyo pero nakaka-stress, pag kayo magkasakit, kayo magsasuffer, hindi sila. Kayo yung mapapagod Kasi dyan. ako mag-scroll ba? Napanood ko, nag-comment sana ako. Sa iyo pala kasi. Nung makita ko, sabi ko, hindi naman siya. Sabi ko, hindi naman siya. Kaya sabi ko sa apo ko, pwede pa ba yan ako maano? Hindi namin. Sabi sa akin. Okay, ako na po bahala dyan i-delete ko yung video na yon. Kasi kapag na-delete ko siya sa account ko, automatic sa mga nag-share ng ganyan, mabubura na din yun, hindi na yun mapapanood. Tapos ngayon, yung pag-uusap natin, binivideo ko din to, patunay na nakipag-reach out kayo at kinaklarify ito para malinis din kung ano yung merong issue tayo doon. Okay lang ba? Pero hindi ko na pinapakita mo kayo, nire-record ko lang yung salita ko para i-clarify ko din sa mga viewers natin kasi pati sila nanggigigil sa iyo dahil sa mga nangyayari. Oo. So, ako na po bahala mag-explain sa kanila at magpaliwanag sa kung ano yung naging sitwasyon kung bakit tayo dumating sa ganung punto. Kasi hindi naman talaga ikaw talaga. Kasi tingnan mo naman mata mo na ano ko. Halos papikit. Mahaba ang buhok no, na kinakomento. Mahaba ang buhok. Malaki talaga. para pala yung kaibigan, so hindi pala sa akin. Pasensya na. Okay lang po na, okay lang po. At pasensya din po kung ano man po yung nabitawan yung salita na nakasaklaw sa'yo. At syempre sa mga anak mo din, humingi din ako ng dispensa. Pero aayusin ko to sa maaga pa para na hindi mag-isip yung ibang tao sa'yo at hindi na madagdagan pa. So, Okay lang ito mga anak ko. salamat. Pasensya po ulit. So, ayun. Oo, nagkausap na kami at ako na po bahala, ibuburahin ko po yung video ko na to. Kahit madaming nag-share dyan, automatic deleted na din yan sa kanila, hindi na yan mapapanood. Tapos, magka-content ako na nag-reach out ka para liwanagin kung ano yung meron dito. Ano lang to, misinterpretation lang ba? Kung okay lang sana, hindi mo na rin i-post para lang din sa privacy ko. Ay, hindi. Kumbaga, nagre-record ako dito sa isang cellphone ko pero wala yung mukha nating dalawa. Mukha ko lang na
na naka-record yung usapan lang natin. For privacy mo din. So, yun lang, para na iklaro lang natin kung ano yung sitwasyon. At kung maaari, dahil sa ganyang sitwasyon na may mga kamag-anak na kayong nakapanood, i-share mo na lang din sa wall mo para makita din nila na nagkausap na tayo na ano lang yun, na nagkamali lang yung nanay mo para na Kasi malinis ayoko siya. na rin sana for privacy na rin kasi. Okay, wala pong problema, nire-respeto ko po yan. Pero, iti-take down ko po yung video na yun. Pasensya po ulit kung na-upload ko yun at kung sa ko anong mga nabitawan ko. Sige po, thank you. You're welcome po. Ingat po kayo dyan at Sige po, God ingat bless. po. Salamat po. Okay po. Okay po. So, ayun yung mga kabady, no? Yung nag-message sa akin kahapon, kaninang umaga, alas 2 kasi dito yun sa amin. Nag-reach out sa akin yung anak niya na humihingi ng dispensa sa ginawa ng nanay niyang pag-comment na hindi pala para sa akin yun kasi yung nanay niya pala senior na talaga. At yun nga, narinig niyo lahat ng usapan namin. Sa lahat ng mga nagko-comment, sa lahat ng mga nakashare dyan, pasensya na po pero i-delete ko po yung video para po sa safety din ni nanay kasi nag-usap na po kami. At ayaw ko na din pong pahabain pa kung ano yung nangyari dito kasi syempre nagkaroon din ng ano tawag doon nagkaroon ng trauma at nagkaroon ng tension. So isang aral to at isang paalala na kapag may isang content creator ka o vlogger na pinapanood na alam mo ikaka-stress mo, huwag mo nang ipilit pa na panoorin tapos ikakagalit at ikaka-high blood mo. Skip nyo na lang at iwasan magbitaw ng salita or iwasan mag-leave ng comments na yung kinokomentan nyo tao din yun, may pakiramdam din yun. At bago tayo magbitaw ng salita, paano kaya kung sa atin ibabato yan? Ano yung maramdaman natin? Ganon din yung pwedeng maramdaman ng taong binitawan natin ganon. So, yun lang. Nagkahingian naman kami ng pasensya at alam ko naman na may mali ako. Ganun dapat mga kapatid. Kasi ganyan ako eh. Hindi ko kailangan ipagmataas pa yung sarili ko kahit alam ko na may pagkakamali din ako. Kailangan marunong tayo tumanggap sa pagkakamali at marunong din tayo magpakumbaba kahit minsan sila yung may mali. Pero hindi naman yun intention talaga ni nanay. So, yun lang mga kabady. Klaro na lahat at kahit papano is nag-usap na kami ng anak niya at si nanay mismo. So, yun lang mga kabady. Ingat, God bless at to God be the glory. Bye-bye.